Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Okay, topic for today. Gouty arthritis. Dun sa mga merong mga gout, dun sa mga maraming inaatake ng gout ngayon, please share. Pakishare po itong live na to for additional knowledge, additional learning. Okay, lalo-lalo na sa mga namamagang mga joints, nag-inflame na mga joints. Alam mo, number one na nagkakaroon ng mga inflammation or sa mga joint pain, yung mga 60 years old and above. Pero, pabata ng mga nagkakaroon ng gouty arthritis o yung mga gout attack. Okay? May mga 30s, 40s na nagkakaroon ng gout attack. Pero, mas marami yung mga matatanda. Okay? Yung sinasabi nila, mga kasukasuhan. Kaya pansinin niyo yung mga elderly or mga senior, pag maglakad ng mahaba, sumasakit ang balakang, ang mga joints sa paa. Okay? Number one, pwede yung weight. Pero, mas madami ngayon na atake ng gout. Okay. Paano ba natin malalaman kung meron tayong inflammation or may gout attack? Okay. Pagka nagre-red, namamagay mga joint, okay, isa yung cause niya. So, tandaan po natin, no? Our body produces uric acid. Ito yung urate crystals. Kaya pagka nagkaroon ng urate crystals sa mga joints natin, no? It's because of the breakdown of purines. Okay? Ang purines, naturally, pinoproduce ng ating katawan yan. Okay? 2/3. So, majority. Kaya tandaan niyo hindi lang sa pagkain nakukuha ang mataas na uric acid. 1/3 lang yun. Minority. Majority comes from our body. So, kaya wag nating sisisihin yung mga mas madami sa mga food. Okay? Kaya yung iba pagka sinasabing, oy, naatake ako ng gout, meron akong nakain na nag-cause ng flare-up ng gout natin. Majority is produced by our body. So, bakit? Number one yan is you are dehydrated. Yan ang problem usually sa mga senior, no? Lalo na pagka nasa travel. Ayaw nilang ihi ng ihi. Okay? Marami akong mga patient, marami akong mga coachee. They travel a lot. No? May mga pinupuntahan. It will take 3 hours or 4 hours on travel. Ako, hindi nagiinom ng mga water. Kasi ayaw nilang mag-stop over to urinate. Ayaw nila ihi ng ihi. Yan isa mga problem sa mga matatanda. Okay? So, please, hydrate. No? Yung fluid intake ninyo, ayusin ninyo. Iwasan mo niyo yung mga concentrated fluids. Ano yung mga concentrated fluids? Ito yung mga fluids na mayroong mga kulay. Ano mga yun? Kape, tsaa, kokwa. Okay? Iwas mo na dyan. If you have flare-ups, gout flare-ups. Okay? Para mag-hydrate kayo. Okay? So, kadalasan, paano yung na-overcome? Yung iba, no? Sugar, processed food, causes inflammation sa mga joints natin. Okay? Pwede yan. Yung iba rin, stress. Pagka meron tayong stress, pwede rin mag-increase ng uric acid. Okay? Kaya, ang daming risk factors. Talaga, if you want to be healed dito sa gout or gout attack, you need to change not only the food you eat, it's also the lifestyle. Ano ba yung lifestyle? Tutulog na maaga, umiinom ng tubig, no? Electrolytes, doing exercises. Kaya kahit na elderly, na-advise ko sila
to do some lifting or resistance exercise. You don't need to lift heavy weights. Okay? Kung ano lang kaya, just yung iba nga pinag-start ko lang sa body weight eh. Do body weight, no? Yun yung gagamitin yung weights, yung bigat ng katawan. You can do some squats without lifting any weights or do some wall push-ups. Okay? Once na nag-start na kayo niyan, mas mapapansin ninyo, nag-i-improve ang mga joints ninyo. Okay? Fluids muna. Dehydrated. Iwas sa mga inflammatory foods. Ito yung mga processed. Ito yung mga sugary food, sugar drink. Okay? Kaya nakakatuwa, no? If may maraming mga patient ako, no? When they eat real foods, nako-correct yung mga inflammation sa kanila. Not only the joints, inflammation sa buong katawan nila. Okay. Maraming magsasabi sa inyo, maraming mga health practitioner, they will tell you, decrease your purine intake. Okay? Ano ba yung mga purine intake? Meat. Okay? So, pero pansinin niyo, maraming po akong mga patient no, na naglo-low carb, nagkikito, nagka-carnivore. Yung mga gout attack nila nawala. Bakit ganun? No? Ever since ang advice palagi no, pag kami mga gout attack is no eating of red meat. But I have so many patients, no, including me, no, dati may gout attack ako niyan. Na if ever no, nagkaka-gout attack is dahil too much processed, too much refined carbohydrates, refined sugar. Yan yung mga madalas na kinakain na natin. Aminin natin o hindi, yan na ang nagiging diet natin ngayon. Bakit? It's very, very palatable. Mga pagkain na matatamis, pagkain na may processed food, very palatable. Kaya ang hirap, no? Temptation. Pagpasok mo pa lang sa mga mall, kaliwa kanan, puro processed, puro sugar. Yan ang nagkakos yan ng mga lifestyle diseases natin, including the gout. Okay? So, please, if you want to be cured with your gout, eat real foods. Ano ba yung mga real foods? Ito yung mga kinakatay. Pwede pong itlog, manok, isda, baboy, baka. As long as you limit or, siyempre, tanggalin na natin yung mga processed food. Tanggalin na natin itong mga refined carbs. Okay? Tanggalin na natin yan. Gusto nyo gumaling? Ito lang yun. Maraming nagtataka, no? Yung ibang mga patient ko, very doubtful pa nung una. Pero nung nag-start na silang gawin yung mga recommendations ko, unti-unti, okay? Umu-okay ang kanilang mga nararamdaman. Yung mga daliri niyo, may pain whenever you move your fingers. Nako, pwede yan yung dehydrated kayo, pwede yung nag-start na yung gout attack. Okay? Kaya, imagine nyo na lang, mawala ang pain sa katawan ninyo, mawala ang pain sa paa, sa elbow, sa hands, sa fingers, buong katawan mawala ang pain. Hindi kayo aalis dito sa lifestyle na ito. Madapa man kayo, babalik-balikan nyo yan. Dahil never nyo in-imagine na mag-i-improve ang health ninyo by changing your lifestyle. Doing the right way, the right food, no? The right fluids, resting, and doing fasting. Eat whenever you're hungry. Napaka-importante yan sa health natin. Okay? Kaya, dun sa mga sedentary, okay? You need to start kasi kung di nyo titigilan yung kadalasan sa mga sedentary, ang iniisip palagi, food. Okay? Eat whenever you're hungry. Tandaan niyo, gagaling at gagaling kayo dyan. Pag inayos nyo ang mga kinakain ninyo.
Okay? So this additional knowledge, no, sa mga may gout. Ayusin nyo lang yung mga kinakain ninyo, okay yan. Ayusin nyo yung iinumin nyo, okay yan. Ang iinumin, water and electrolytes. So tandaan niyo, if you're going to do it right, do it correctly, please do some baseline lab, do some consultation with your trusted doctor or sino yung mga doktor na nag-a-advocate ng low carb, ng keto or carnivore. Pakonsulta muna po kayo. At huwag kayo mag-self-medicate. Okay? Delikado po yung mga nagsa-self-medicate. Okay? So, this is the right time to ask questions. Ayan. Okay. Malapit na kami sa Pinas. Naghihintay na lang ng boarding. Thank you sa stars. Ngayon, nasa Dubai po kami, no? Nasa airport ng Dubai. Grabe, ang ganda ng airport dito. Ang bilis ng internet. Okay, normal lang po tumaas ang triglycerides. No! Tandaan ninyo, no? When you do low carb correctly, triglycerides will be normal or decreased. Yan yung mga magaganda sa lifestyle ng natin na naglo-low carb or nag-keto or carnivore. Nagno-normalize po ang triglycerides, tumataas ang HDL, ang tumataas is total cholesterol and LDL. Yan yung mga usually tumataas. Pero meron akong mga kuchi, no? Nagno-normal din ang kanilang cholesterol and LDL. Kaya pagka tumaas ang triglycerides, ibig sabihin, you are cheating, you're still eating outside, focus muna kayo sa home-cooked meal. Pagka madalas kayong kumain sa labas, yung oil na ginagamit ng pagluto sa mga pagkain dyan, tapos may mga ingredients pang hinahalo. Yan yung mga nagda-dirty low carb. Yan yung mga isang pwedeng magpataas ng triglycerides ninyo. Okay. Okay, regarding sa starch, 30% less. Rice cooker. Ito, kasi 30% less starch sa rice pag ginagamit sa pagluluto. Have no idea regarding that. Much better. Iwas na lang tayo dyan kasi ang tendency niyan is pagka pure starchy foods, pansinin nyo, after an hour or 2 hours, gutom na ulit kayo. But if you're going to focus more on nutrient-dense food, yung satiety, mas mahaba. Hindi kayo nagugutom. Okay? Ayan. Hello sa inyong lahat. Okay. Anong gamot sa GERD or acid reflux? Okay, ang GERD. Okay. Puro starchy foods, puro processed food, puro sugary food yan. Tigilan po ninyong kumain yan. Mas mag-focus kayo sa real foods. Mawawala po ang GERD ninyo. Okay? Kasi whenever you consume sugary food, mga processed, nalilesen yung acidity ng stomach natin. But still acidic. Nalilesen. Once na nalilesen ng acidity niyan, yung sphincter na naghahati ng esophagus at saka ng stomach, no, may pintuan yan, may sphincter na yan. Pagka nadidecrease ang acidity, nag-o-open po yan, ha? So, yung acid lumalabas. Another thing na pwedeng magkaroon ng GERD is pagka malaki ang abdominal circumference ninyo. So, pagka malalaki ang tiyan, pressure po yan. So, whenever you have big, no, visceral fats, malaki ang visceral fats ninyo, itong sa abdomen, nagkakos ng pressure yan, pwedeng i-push niya yung mga acid sa stomach natin. Okay? So, kadalasan pagka nakahiga kayo after eating, gravity din. Okay? So, 2 hours after meal, doon lang kayo mas magandang humiga. 2 hours. Okay? Yan. Hi, Doc. Good day lang.
na po akong nag-message sa'yo, walang reply. Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa mawala ang neuropathy ko. Well, marami po akong mga patient, no? They have diabetic neuropathy. Okay, nag-start pa lang sila mag-low carb, nalilesen na yung neuropathy. Okay? Nalilesen. And hopefully, no, matanggal. Kasi depende yan, gaano katagal ang inyong diabetes. Please message lang, baka dun sa messenger account ko, kung hindi ko pa nasasagot, maghintay-hintay lang po, no? May mga pinaprioritize ako mga binabantayan, mga coaching. Okay, kung hindi pa nasasagot, be patient. Okay? Yung iba nga, kaka-message lang, gusto na may sagot. Pagpasensyaan nyo na, ha? And, yan. 1 year ka na sa LC. So, you need consultation po talaga. You need to be advised. Doc, sasakit tuhod pag kumain ng pork. Hindi po. Sasakit po ang tuhod nyo, pwedeng kulang kayo sa tubig. Hindi dahil sa kinain ninyo. Or, saan nyo kinain yung mga pagkain na yan? Baka may mga halong mga artificial ingredients, no? May mga ingredients na nagkakos din ng inflammation. Okay? So, focus more on home-cooked meal. Okay? Good morning, Doc. Nadapa almost 2 weeks na. Nagbalik high carb. Makakabalik pa ba ulit? Oo naman. Yung sinasabi kong pagka nadapa, bumangon lang. Okay? Yeah. Tandaan ninyo, once bumalik kayo sa healthy lifestyle, eating real foods, mawawala yung mga discomfort, yung mga nararamdaman nyo dyan. Okay? Kung nahihirapan po kayong bumalik, magpa-guide, magpa-monitor. Ibig sabihin, mali-mali yung ginawa nyo noon. Okay? Hindi tama. Kaya sa tingin niyo tama, no? Pero, pagka nahihirapan kayong bumalik, ibig sabihin, may mali kayong nagagawa. Okay? So, you need to have consultation or better, to be monitored and guided. Lalo na sa mga may health condition, mga may diabetes, mga nag-i-insulin dyan. Need nyo po ng guidance, monitoring. Okay? Ayan. Ilan liters water, depende po sa timbang. Ha? Need consultation para ma-address yan. Pasilip po naman ng blood works. Okay. Kung gusto nyo masilip ang mga laboratory nyo, umattend po kayo sa mga meet and greet. Libre po ang mga consultation po dyan. Okay? Pumunta sa December 1 sa Bacoor, Cavite. Okay? Pumunta po kayo doon. Doc, bawal daw kainin tulingan at tuna. Okay. Sa akin, no? Kung anong available food, pwede po yan. At kasi hindi natin pwedeng piliin yung mga mga food kung sa environment, lalo na sa mga ang source of income ninyo is yung occupation nyo is more of fishing. So kung ano yung nahuhuli nyo, yun yung nagiging staple food. Okay, so kung ano yung available na food, focus lang as long as it's real. Okay, hindi processed, hindi to nasa plastic, hindi to nasa lata. Okay, if your liver enzymes are high, ibig sabihin, bawal po mga prutas. Bawal po mga processed food. Okay, so focus ka lang sa real foods. Home cooked meal po. Okay, focus lang po kayo dyan. Marami mag-normalize. At saka, hindi naman ganun kataas. 41.9, 34. Hindi ganun kataas yan, ha? Ay, Doc, okay lang po cholesterol ko, but pasok naman sa normal yung triglycerides. Okay, good. May UTI, antibiotic. Consult a doctor kasi kailangan ng reseta po yan. Okay, pwede po ang banaba or
Pansit-pansitan herbal. Mga ano yan herbs. Mga tawag dito. Mga gulay. Okay lang yan. Pansit-pansitan. From Saudi Arabia. Hello. Pwede po bang kumain, Doc, any kind of sardines? As long as it's fresh, hindi yan po yung nasa lata. Okay lang po yan. Sciatic nerve pain po, anong gagawin takot mag-take ng pain reliever? Okay. Do not eat inflammatory foods. Drink fluids, water, no? Rest. Bawal ang puyat. Marami kayong i-check. Check nyo din po, baka naman matataas ang mga laboratory ninyo. Baka mataas ang sugar. Pagka puro sugar po ang kinakain natin, no? It is very inflammatory. So may mga pain kayong mararanasan dyan. Okay? So please share this live, no? Para sa mga merong mga gout or yung mga gustong magtanong regarding sa low carb or even sa fasting, you can ask here. Okay? Sa totoo lang, no? Yung iba is sometimes or almost all the time, they question, tama ba yun? Okay? Pwede ba yun? Sabi ni Doc Bry, eat whenever you're hungry. Sabi ni Doc Bry, you can eat red meat pagka may gout. Tanggalin niyo po yung mga refined carbs. Focus lang kayo sa real foods. Mawawala po yung mga Meron akong mga patient, no? Nakakain na nila yung favorite nilang steak. Okay? Nakakain nila yung red meat without gout attack. At try na nila at talagang amazed sila. Kinorek lang yung mga kinakain na address yung kanyang concern. And additional pa, yung wife niya na may PCOS, nawala ang PCOS. Okay? Kaya very amazing tong lifestyle na to. Halos lahat ng mga lifestyle diseases na address niya. Okay? Eat whenever you're hungry, listen to your body. Tandaan niyo, hindi lang sa tiyan ang gutom, ha? Pagka nahilo, sumakit ang ulo, pwede pong gutom na rin yan. Okay? Okay lang po yung cholesterol na yan, no? Much better is yung ibang parameters. Kasi ganito yan, no? If all of your parameters, yung sugar, liver enzyme, uric acid, BU and CREA are all normal except for the cholesterol and LDL, okay na okay yan. You just need to do some fasting, you need to do some movement, okay? Exercise. Okay. Ito po. Tama. Kahit na anong lecture ko na okay ang cholesterol, as long as your triglyceride or HDL are normal. Talagang takot pa rin sa cholesterol. Well, you need to learn more, study more regarding sa low carb. Okay? Kasi alam naman natin, no, na ang nagkukos ng stroke, heart attack is the inflammation, it's not the cholesterol. Inflammation po yan. Kaya pagka matataas po ang inflammation sa katawan natin, kahit normal pa ang cholesterol ninyo, pwede pa rin kayo ma-stroke. Pwede pa rin kayo ma-atake sa puso. Okay? Yes, through online consultation, kahit nasa abroad po, no, pwede pong magpakonsulta. I have gout flare up. It's just so painful. Yes, so yan. Kaya siya nag-low carb. Yun yung solution. So, kamusta ng gout ninyo? Ako dati, akala ko ingrown lang eh. Tinatanggal ko pa yung kuko ko sa big toe. Tinanggal ang kuko, sakit. Pero hindi nawala yung gout. So, doon ko lang nalaman na gout pala siya. Hindi siya yung ingrown. Okay? Hindi nga po. Kung ang beef ninyo hindi processed, does not cause the gout flare. Okay? Okay. Tapos,
Okay. Any more questions? Next time, okay, didiscuss ko ulit yung cholesterol. Pero ngayon, more of gout, kaya hydration ang mahalaga siya. Okay? Tanggalin nyo yung mga processed food. Ang importante, mag-focus kayo sa lutong bahay. Tanggalin nyo lang yung mga ingredients na nagpapasarap. Okay? Mga artificial ingredients po yan. Mag-focus lang kayo sa salt and pepper, herbs and spices na pampalasa. Okay? Oh, yes. Ayan. Kaya, usually merong normal value dyan sa laboratory ninyo. Sa papel, may nakalagay dyan, reference value. So, tingnan niyo po dyan. Hindi ko kabisado kung ano ang normal value. I think 93. Yung iba may 100 eh. Okay, kung 110, kaya tingnan niyo po yung BUN. Normal naman BUN. So, kung mataas ang kaya, pwedeng dehydration or may mga strenuous activity kayong ginagawa. Okay? Ayan. Message lang po. Pasensya na po, no? Pagka nagpa-schedule kayo, matagal ang schedule nyo, puno po. Because pagka nag-consult ako ng mga patient, mahaba po eh. Minimum 30 minutes. Usually lumalampas. Kaya hindi kayo agad makikita. Okay? Kaya puno agad. Limited lang. Okay. Message lang po for details if you want a consultation. Okay, so simple lang. Gout. Madali lang i-address. Or yung iba, no, akala nila gout. Baka naman overweight. Maraming nakaka-experience ng knee pain, ankle pain, no? Or yung mga sa bewang. It's because of the weight. Baka obese kayo, overweight, no? Yung iba, pagka nagpa-x-ray ng spine, mayroong spondylosis. Tandaan niyo, no? Ang spondylosis pwede pong inflammation. Kaya, isang advice ko, pagka na-diagnose kayo spondylosis, is to lose weight. Marami po, no, na nag-lose ng weight, ay unti-unti nawawala yung pain nila. Okay, yung sa inflammation yun. Okay. Ayan. Yes po. See you sa consultation doon sa mga may scheduled. Consultation 8 p.m. Pabyala. Sige po. See you po sa ano. Okay? So, tandaan nyo. Summary. 2/3 of uric acid is produced by our body. So, kung ma-address lang natin yung hydration natin, not eating inflammatory foods, ma-address yung mataas na uric acid niyo. You don't need to take medication. Kung mataas ang uric acid, wala namang pain, no need for taking medication. Pagka may pain lang, saka tayo magbibigay ng meds. Okay? Kasi, pagka mataas ang uric acid without pain, ibig sabihin, ang uric acid kasi antioxidant din siya. Okay? Okay lang siya kung walang pain. Pero kung may pain, may inflammation, need to address that. Okay? So, yun. Any more concern? Question? 1 month pa lang sa low carb, di ako makatulog. Ano po gagawin? Okay. Hindi ko alam. Paano kayo low carb for a month? Are you eating enough food? Yung iba, tinitis ang gutom, ha?
Huwag yung titiisin ang gutom. Kasi gusto nila yung fasting, ma-reach nila tong ganitong oras, no? Listen to your body, eat whenever you're hungry. Huwag yung titiisin. Tapos, pwede pong patayin lahat ng gadgets. Number 1 na nagkakos ng puyat natin, gadgets. Okay? So, turn off all those gadgets. Magpa-araw kayo. That's melatonin. Mag-exercise sa umaga. Tanggalin niyo muna ang kape. Kahit sa umaga o sa hapon kayo umiinom, no? Tanggalin niyo para yung caffeine kasi. Okay? Ano pa? Alright. Yung mga herbal, okay lang po as long as walang halo, no? So, yung iba kasi may mga additional siya, may mixture. So, kung plain lang siya, okay lang yan. As long, yung green tea, as long as plain, okay? Walang mga halo, much better yan. Okay. Okay, bariatric surgery. Tinatanong niyo kung safe. Of course, it's a surgery. It's a general, general anesthesia po yan, no? Merong mga complication pagka-surgery. Okay? Kung kaya na walang mga invasive procedure, kaya yan. Ako nga, 93 kg. Ngayon, nasa 67, 68 kilograms. Okay? Nakaya yan by just changing my lifestyle, your lifestyle. Siyempre, may mga complication pagka may surgery. Okay? Kung kaya po ninyong mag-lose weight without taking any surgery, much better po yan. Out po, mga mix. Focus lang. Pagka magluto kayo, salt and pepper, herbs and spices, ang pampalasa lang. Okay? Sa mga scheduling, mag-message muna kayo sa akin. Saka natin hanapan ng magandang schedule. Out po ang salabat sa morning on empty stomach. Okay lang po. Okay. Okay lang po ba ang black coffee after gym sa morning for fasting, then first meal 12 noon na po? As long as hindi po gutom, ha? Yes, you can use coffee as an extended sa fasting, pampa-extend. Yan ang ginamit ko noon. Pagka feeling ko gutom, inom muna ako ng electrolytes or iinom ako ng kape. Pag nawala ang gutom, hindi ka talaga gutom. Ibig sabihin, pwede mong extend yung fasting niya. Huwag niyong pipilitin lang, ha. Kung uminom na kayo ng kape at feeling gutom pa rin, I think gutom na yan. Okay? Fresh sampalok, yes, pampaasim. Pwede po yan. Sampalok. Huwag lang yung nasa sachet. Okay? Tandaan ninyo, lahat naman sa umpisa, akala nyo hindi masarap. Pero once na nasanay kayo dito, marami po akong mga patient, no? Dok, walang kalasa-lasa yung food. Salt and pepper lang, walang lasa. Pero after a month, doon nila na re-realize na, ay, Dok, masarap pala ang ano. Okay? Masarap din pala ang mga food with salt and pepper. Yes. Kasi, ang taste buds natin, masyado ng adulterated. Masyado ng mga pampalasa. Pero pagka tinanggal nyo lahat netong mga mix, cubes, pag tinanggal nyo yung mga yan, after a month or 2 months, masasanay siya sa salt and pepper. Ako, napakasarap ng ano. Hindi nyo ba alam ang asin ng pampalasa?
ng mga pagkain natin. Black coffee sa may gastritis. Tandaan niyo, no, ang gastritis, ang nagkakos niya ng gastritis is the processed food, sugar, and mga refined carbohydrates. Tanggalin niyo po yan, mawawala yung gastritis. Inflammation po yan. Okay? Tanggalin niyo yung inflammatory foods. Ma-address yan. Ang coffee, it's not an inflammatory foods. Plain yogurt mixed with coffee, pwede. Okay, yung Greek, unsweetened, no? Unsweetened, no flavor yan. Yung plain. Pero, wag palagi, ha? Lalo na kung meron kayong bloatedness, no? May abdominal pain. Kasi ang yogurt, may milk yan. Kaya, iwas ko yan. Sabi ng ibang doktor, bawal uminom ng kape pag walang laman ang tiyan. Okay, hindi ako ibang doktor. Kaya nga yung iba, nagtataka sila eh. Oh, ibang klaseng doktor yun ah. Sabi nung mga karamihang doktor, no? Bawal ang red meat sa mga merong GERD. Okay? Sa may gout. Bawal itong mga meat. Pero kay Doc Bry, pwede. As long as hindi nyo sinasamahan ng high refined sugar, mga refined carbs, no? Mga processed food, tanggalin nyo po lahat yan. Yes. Ako noon, merong GERD. Mahilig ako magkape, lalo na yung 3-in-1 dati. Okay? Yung tinanggal kong 3-in-1, black coffee na lang, no creamer, no sugar, hindi na po ako inaatake ng GERD. Okay? Adapt. Kaya ngayon sa mga nakikinig ngayon, kung open-minded kayo, pwedeng mawala yung mga nararamdaman ninyo. Kung open-minded lang. Kasi hindi nyo mararanasan to kung hindi nyo ito try. Marami po kami mga coaching ni Kuya Gibbon. Sa umpisa, doubtful. Pero wala namang mawawala kung susubukan. Kasi ginagawa na nila itong lifestyle, yung dating lifestyle nito, hindi nag-i-improve. Yung mga advices ng mga health practitioner sa kanila, sinusunod nila, pero bakit hindi gumagaling? Bakit gumagaling lang kapag kami medication? Pwede namang gumaling without medication. Okay? Kaya nga, kung open-minded kayo, try it. Walang mawawala. Sa totoo lang, walang mawawala. Try nyo lang. Pero you need to have a baseline lab, then consult your trusted doctor, or mag-message lang kayo. I-explain ko ano yung mga problem niyo, explain natin paano natin ma-address yan. Okay? So, ayan. Bakit po kaya tumataas ang BP ko? Kasi po nagpunta ako sa doc. Nagtanong ako sa doc kung pwede po magbawas ng gamot. Kasi hindi po talaga magbabawas ng gamot kung tumataas ang BP ninyo. There must be a reason, no? Para magbawas ng maintenance. Okay? Monitor your blood pressure daily. Make a journal of your blood pressure. Okay? Isulat ninyo daily ang BP. Tapos, huwag niyong tatanggalin ng maintenance. So, maraming cause ng hypertension. Puyat, inflammatory foods, stress. Okay? Marami. Kaya nga, dalasan, whenever mayroon ako mga patient, lahat yan i-discuss ko. Kaya matagal ang consultation sa akin. Hindi po minuto. Okay? Hindi 5 minutes lang. No? You will list all your questions, sasagutin natin isa-isa. Okay? Matagal po ang usapan natin kasi hindi lang yung sakit ninyo, lifestyle lang i-discuss ko sa inyo. Lahat yan i-address natin. Binalik niya yung tinanggal na gamot. Okay, sino yung nagtanggal ng gamot ninyo? Okay, so please, huwag kayo magtatanggal ng gamot ninyo, ha? Doktor lang ang may karapatan. Yan ang may K.
na mag-adjust, mag-remove, at kailangan may basis. Bakit nila tatanggalin? Bakit nila babawasan? Ako, may basis po yan. Ha? Okay. Ano pwede gawin sa back pain na parang siyang ngalay? Minsan lower back na nililipat ng upper part sa right side. Haba. Okay. Too much work causes pain. Too much rest can also cause pain. Kung maghapon kang nakahilata, sasakit ang katawan mo. Kung magdamag ka nagtatrabaho, no, pwedeng sumakit ang katawan. Paano natin ma-address yan? Do resistance exercise. Dok, nagtatrabaho naman ako. No? Naglalampaso, nagwawalis, nagpupunas, no? Yes, it's a physical activity, pero compare sa exercise, mas malaking idudulot ng pampalakas ng katawan ang exercise. Okay, magkaiba po yan sa physical activity, yung mga household chores, yung gardening, magkaiba po yan. Yes, okay din siya, pero you need to add exercises sa ating routine lifestyle na. Okay? Ayan. Hello, Doc. Good morning. Watching from Las Piñas. 2 weeks na po ako nagtitis ng pain sa big toe, right knee, at parang namamaga din ako. May gout na po kayo. Consult. Address natin yan. Explain ko anong maging gagawin ninyo. Okay? Takot uminom ng gamot. Well, konting tiis. Kung ayaw yung i-address natin yung fluids nyo. Huwag kayong kumain ng mga inflammatory foods. Huwag magpupuyat. Okay? So, hintayin natin mag-subside ang inflammation. Pero yung iba kasi, hindi nila matolerate. Hindi kayo makakalakad niyan pag may attack. Okay? So, debilitating ang tao dyan. Hindi nakakapagtrabaho. Okay? Ayan. Minsan, nawawala nga lang pero andun yung pain, nagiginawa pag nag-burp. Okay. Okay. So, nasa tiyan. Bloated. Lessen yung mga cheese. Lessen ang veggies. Chew your meal 20 times or more before swallowing. Okay? Paano nyo nalaman na oxalate sensitive po kayo? Okay? I-address nyo muna ang fluids. Address nyo muna yung mga inflammatory foods before you say you are oxalate sensitive. Kung lahat ng mga dapat ayusin, naayos na, and still, andyan po yung mga pain, pwedeng oxalate sensitive kayo. Okay? Yung iba, no, makikita nyo sa urinalysis, may mga calcium oxalate. Ibig sabihin, kulang kayo sa fluids, pwedeng oxalate sensitive na rin kayo. Okay, meron kasi iba, hindi tama paglo-low carb. Inaano na agad nila sa oxalate sensitive. No, baka dehydrated lang kayo. Ha? Yung iba na-address sa dehydration. Pero sa mga naglo-low carb, unahin nyo munang kainin ang mga protein. Last yung kainin mga veggies. Okay? Anong remedy para sa kidney stones? Depende po yan, no? Pagka maliit-liit pa lang ang kidney stones, okay, pwede kayong mag-take ng meds, or pwedeng dehydrated kayo, kaya nagkakaroon ng stones. So, pagka ang urine exam niyo, urinalysis niyo, may mga crystals, prone kayo for having kidney stones. Okay? Okay, lahat po magpapa-consult po sa akin, please, magpa-appointment kayo ng maaga because nauubos lahat ng schedule ko. Yung next schedule ko na ng appointment for face-to-face, January na po. Okay, mataas ang SGPT. Okay. SGPT, SGOT, yan po is liver enzymes. So, out po lahat ng processed food, sugar food, kahit sweetener, tanggalin ninyo.
Baka mahilig din kayo sa prutas, pwedeng mataas yan. Okay? Ayan. Pahingi po ng urgent tulong. Pagka urgent tulong, diretso po kayo sa ER, ha? Urgent. Yan yung ASAP, as soon as possible. ER po kayo. Ayan, nanghihina, nanginginig. Masakit ang tiyan. ER. Okay? Pagka okay na, saka natin i-discuss yung mga problems ninyo. Kasi kailangan natin laboratory din dyan. Okay? Tama naman po tulog ko, high cholesterol po, pero pag umaga po nag-work ako ng 2 hours, inaantok na po agad. Bakit po lagi akong inaantok? Pero may mali po kayong ginagawa. Paano tama ang tulog? Okay. Dapat before 10 p.m. natutulog na po, ha? Yung iba, 12 midnight, 1 a.m. natutulog, gigising ng 10 a.m. Akala nila complete na ang sleep. No. Sleep early, wake up early, much better po yun. Paano kung may protein sa kidney? Ha? Pwede ba may protein sa kidney? Baka may protein sa ihi. Okay? So, maraming cause niyan. Pwedeng strenuous activity, nagbuhat po kayo, or ano pa? Pwedeng dehydrated, or pwedeng may infection. Check up po. May problem ako sa 2 shoulders ko, masakit. 53 years old. Imagine mo, 53. Bakit sumasakit ang shoulder nyo? Kaya alamin natin, bakit? Baka sedentary, baka puro inflammatory foods ang kinakain, baka naman mali-mali ang pagbubuhat. Ayan, low carb po ako, kaso nakakain po ako ng mga carbs. Di low carban. Okay. Or nadapa, bumangon ulit. Ha? Ang mahalaga is naranasan nyo na ang lifestyle nito. So, maraming na-address. Balik lang po. Napakaganda pagka kaya nyo bumalik. Okay? Nagpalab po ako next month. Sa'yo ko na po pa-start na ako sa low. Yes po. Mag-message lang para mabigyan kayo ng appointment or scheduling. Okay? Ano pa ba? Pagka laging inaantok, no, pwede may mga processed food pa kayo nakakain. Yung mga inaantok dyan, dapat ang tamang naglo-low carb, hindi antukin. So kung antukin po kayo, ibig sabihin, may mali po kayong ginagawa. Marami po, low carb nga siya, pero alam nyo, palagi siyang kumakain. Imagine, 5 times pa rin siya kumakain kahit na naglo-low carb. Mali po yun, no? Hindi gutom, pero kumakain. Although ang kinakain niya is yung low carb. Pero, hindi ko makorek-korek yung kanyang insulin. Kasi, tama naman yung kinakain. Pero bakit hindi bumababa yung sugar? Ayun. Nakakapag-cheat din. Okay? Pag kami mga health issues, strict muna tayo. 4 to 8 RBC, no, it's not normal kung merong 4 to 8. Pwedeng dehydration, paulit yung after a week ang urinalysis, pero fluids, water, baka hindi kayo umiinom. Okay? So, 8 na dito. Okay? So, summary. If you have inflammation sa joint, if you have pain sa joint, fluids muna ang ayusin ninyo. Next is, baka yung nutrition, kumakain ka ng mga inflammatory foods. Ay, may good pa. Salamat sa mga live mo. Gumaling na gout ko, 3 years, LC. O, tingnan mo, si Junleo Mejos. Ito ba yung taga Makati? Tama ba? Taga Makati po ba kayo? Kahit po napatagal na ako nakakain ng carbs, kaya pa po bumalik, gagaling pa po. Oo naman. Be patient lang. Okay? Change your lifestyle, change what you eat. Merong benefit po yan.
mararamdaman ninyo. Kaya nga, try nyo. Kasi kung hindi nyo itatry, wala. Hindi gagaling yan. Hala, twice na po na ER, sister mo. Okay po lahat ng lab test, further test for endoscopy ko na para malaman anong reason sa Mesic more. Ano po kayo possible reason? Feeling niya lamig lang sa tiyan. Okay. Pwede pong may maling nakain. Okay? Pwede may mga maling nakain kayo dyan. Kailangan talaga natin. Imagine mo, lab test, puro normal. So, kailangan endoscopy, colonoscopy. Ang GERD or ulcer, pwedeng cause bacteria. So, much better nga ipa-check nyo yung kung merong H. pylori infection. Okay? OC. Makati si Sir Jun Leo Mejos. Hi Doc, good day. How to reduce Hepa B viral? Test. Okay, ang ano sa Hepa B, no? Merong years na mapapansin nyo, yung iba nagno-normalize. Then after ilang years, pag pinaulit nila, mataas ulit ang titer. Okay? Kaya, if there's a infection po kayo ng Hepa B, kailangan nating i-address ang lifestyle ninyo. Palakasin ang immune system because Hepa B is a viral infection. Palakasin nyo ang immune system ninyo. Okay? Do exercises. Paano ba nahahawa ang Hepa B? It's through contact or yung mga used needle. Or pagka nasalinan kayo ng dugo tapos contaminated yung mga needles na yan, pwede kayo magkaroon ng infection na Hepa B. Okay? Yes, how to lower yung reduce yung titer ng Hepa B. Ang malaga dyan is improve your immune system na. Okay? Pagka nahawa kasi ng Hepa B, meron na kayo niyan. Yung iba nawawala, nakakapagtaka, no? Marami akong patient, Dok, nawala to, tapos ngayon, bumalik ulit after 5 years. Okay, so improve your immune system. Anxiety and panic attack, laging nahihilo, please consult. Marami po tayong i-address. Ang anxiety and panic attack, talk therapy ang tawag, ang kailangan niyo dyan. Pag kami nakakausap na, mas kumakalma. Kaya nga yung mga ibang mga patient na merong panic attack, anxiety, pinag-enroll ko muna sa program para may makausap. Okay? Pagka nakakausap, naayos naman. Okay? Pag nagsimula po ulit ako, ano po lang kakainin at paano po ang pag-inom ng... Okay, focus muna sa home cooked meal. Out ang process, out ang sugar food. Okay? Tapos, electrolytes spread throughout the day. Consult po. Ang idol kong si Oregon, Sir Romeo Padilla, malamang training na to ng training. Lakas mo, idol. Congratulations. Okay. How to improve immune system, what to do and what to eat. Okay. To improve your immune system, sleep. Okay. Well-rested ang katawan, it will improve your immune system. Okay? Matulog ng maaga. Magising ng maaga, okay lang. Eat real foods. No sugar. No sugar food, no sugary drinks. It will improve. 70% of your immune system na co-compromise pagka puro sugar ang kinakain nila. What best thing to do if diagnosed with fatty liver? Pwede po ba mawala? Yes! Pwede po. Real foods. No processed food. No sweetener. Kahit sweetener. Yung mga prutas, iwas muna. Strawberry and avocado lang ang pwede. Okay? Then after 3 months, ulit natin tong liver enzymes. Or, paano malalaman kung fatty liver? Ultrasound lang. Okay? Pwede kasing mataas ang liver enzyme, pero normal yung liver. Or, pwedeng normal ang liver enzyme, pero sa ultrasound nakikita may fatty liver.
Okay? Pahinga. Walang pahinga yan. Hindi na Oragon ang tawag sa'yo niyan kung magpapahinga ka. Okay? So, do lifestyle modification. If you have health issues, baseline lab muna, consult para mapaliwanag kung anong sakit ninyo. Ito tatandaan natin. If you have health issues, question nyo, gagaling pa ba kayo dyan? Isipin nyo na lang. Basta't may buhay, habang may buhay, may pag-asa. Maraming magsasabi sa inyo, forever na kayong merong ganitong sakit. Address natin kung ano ang nagkukos niyan, mawawala niyan. Okay? Marami na pong nag-normal na sugar, marami na pong nag-normal ang blood pressure, marami na pong nag-normal ang mga fatty liver nila, nag-normalize ang kanilang liver. Yung mga may kidney cyst, mga PCOS, na-address po yan. Just changing what you eat, sleeping early, taking fluids, okay? Tinatanggal lahat ng mga nagkukos ng inflammation. Okay? So, ang mahalaga, adapt, evolve. Alam ko mag-evolve kayo once you adapt to this lifestyle na to. Be the best version of yourself. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye-bye.